Samantalang mga ka-RSP, sa panahon po ngayon, malaking bahagi ng populasyon ng internet users ay binubuo ng mga bata. Dahil po sa gadgets na para sa iba ay simpleng libangan, maaari silang ma-expose sa mga delikadong bagay at mapagsamantalahan. Bakit nga ba kailangan bantayan ang exposure ng mga bata sa online world? Yan po ang ating pag-uusapan dito lang sa MIL 101. Sa Pilipinas po, halos lahat ng kabataan ay gumagamit online. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, 95% ng kabataang edad 13 to 17 ay gumagamit na ng internet. Hindi katakataka na nalululong sila sa mga video, laro, at social media applications araw-araw. Isang pag-aaral pa ang nagsasabing umaabot ng humigit kumulang 34 na oras kada linggo ang ginugugol ng karaniwang batang Pilipino sa gadgets para lang sa libangan. Minsan, ang mga magulang na mismo ang nagbibigay ng phone o gadget sa kanilang anak para maglibang. So ito mga ka-RSP, maganda po malaman natin yung ilan sa mga pangkaraniwan na mga panganib na kaharap ng mga bata na gumagamit sa social media. So una rito ay yung cyberbullying at online harassment. Ayon sa datos ng UNICEF, halos kalahati po ng mga batang Filipino edad 13 to 17 ang nakaranas na ng cyber violence. Madalas silang inaaway o sinisiraan sa chat at post, o kung hindi naman, kaya pinagbabantaan o tinatakot. Dahil dito, may mga estudyanteng ayaw nang pumasok sa paaralan dahil sa takot. Isa pa rito ay yung online sexual exploitation at grooming. Napatunayan sa Pilipinas na malawak ang problema tungkol dito. Halos 20% ng mga batang gumagamit ng internet edad 12 to 17 ang nakaranas ng anumang anyo ng sexual abuse o exploitation online. Ibig sabihin ay milyon-milyon sa ating mga kabataan ang inaalok ng pera kapalit ng nude photos o kaya napapahamak sa pamamagitan ng malisyosong online schemes. Isa pa rito mga ka-RSP yung paglabag naman sa privacy at data theft. Dahil madalas ay wala pang sapat na kontrol at gabay, ang mga bata ay madali silang magbigay ng personal na impormasyon gaya po ng address, ng school, ng pictures sa mga hindi nila kilala. Maaring magamit kasi ang mga impormasyong ito para sa identity theft o pananakot sa kanilang pamilya. Isa pa rito yung misinformation at yung labis sa pagkahumaling sa paggamit ng social media. Hindi alam ng ilang bata na maaring ang nababasa nila online o nakikita nila sa social media ay hindi totoo. Naapektuhan rin yung kanilang kalusugan at pag-uugali dahil sa sobra-sobrang paggamit ng gadgets. Nagdudulot ito ng stress, kawalan ng gana sa pag-aaral, at maaaring mauwi sa pagmamaktol. At dahil sa mga pangarib na ito, napakahalagang lagi tayong may paalala na hindi lang libangan ang dala ng social media, kundi iba't ibang uri ng banta sa kaligtasan at buhay ng bata. Well, sa gitna ng lahat ng ito, sabi nga ng mga eksperto at otoridad, ang mga magulang at tagapag-alaga ang una at pinakamahalagang depensa ng bata. Dapat bantayan sila ng mga magulang at ipatupad ang parental controls para protektahan ang kanilang mga anak laban sa online abuse. Kung minomonitor at ginagabayan ng mga bata, mas maiiwasan nila ang masasamang karanasan online. Sa madaling salita, kritikal ang adult supervision. Kaya tandaan po natin, habang nag-enjoy ang mga bata sa bright side ng social media, marami ring bantang dapat tutukan. Patuloy nating gabayan ang mga bata sa kanilang online journey. Yan mga ka-RSP, mahalaga po ang pag-aalaga sa ating mga bata at talagang matutukan yung kanilang exposure para sa huli ay isa rin sila sa tagapaglaganap na dapat ay hindi tayo sumasang-ayon sa mga misinformation at disinformation online at tayo kritikal sa ating mga nakikita online. Yan muna ang ating napag-usapan dito lang sa MIL 101.